Hi, hello po sa inyong lahat. Napakarami hong kabalitaan tungkol sa nangyaring mga resulta sa nagdaang eleksyon ho noong Lunes. So ito ho yung senatorial race sa partial and unofficial tally of votes as of May 13, 2025, alas 3:12 ho ng hapon. So titingnan ho natin kung sino ho ang nangunguna at ang kasama ho sa Magic 12 at kung sino pa ho yung nasa ilalim nun. So yun ho ang pag-uusapan natin. So base ho sa tallying ng mga votes, ang number 1 ho sa senatorial race at nangunguna ho, walang katinag-tinag, ito pong si Bongo na nakakakuha ho ng 26,469,898. So siya ho ang nangunguna sa bilangan ho. Ang pangalawa ho sa pinakamaraming boto sa lahat ng kandidatong senador, ito hong si Bam Aquino. So marami ho ang nagulat at bigla ho nga ng number 2 itong si Bam Aquino at siya ho ay merong total na votes na 20,630,462. So ayan ho, malaki-laki ho ang botong nakuha sa halalan ho na itong si senatorial candidate Bam Aquino. Sa lahat ho ng mga senatorial survey ho na nagdaan bago ho magkaroon ng eleksyon ay hindi ho napapasama itong pangalan ni Bam Aquino, bagkus siya ho ay nandun sa ilalim, nasa pang-14 at pang-15. Ganun ho ang kanyang ranking nung sinosurvey ho ng SWS at iba pa pong mga kilalang survey company. So masasabi natin na hindi tumugma yung survey na si Bam Aquino ay makakapasok dito sa Magic 12 at ngayon siya ay nasa number 2. Ang ikatlo naman ho na nasa ranking ng top senatorial race ay itong si Ronald Bato de la Rosa. Siya ho ngayon ay merong 20,255,839 votes. So sa ranking po ng survey dati nandun siya sa mga 6, 7, 8. Pero ngayon siya ho ang nagna-number 3. Ang dati hong top 1 sa mga survey itong si Erwin Tulfo sa actual canvassing po ng vote ngayon. Siya ho ay nasa rank number 4. Siya ngayon ho ay mayroong kabuang boto na 16,808,571 votes. So dito po ay pang-apat siya sa bilangan. Ang isa pa po sa nakakagulat na resulta ng bilangan ay ang pagpasok po ni Francis Kiko Pangilinan na siya ngayon ho ay nasa ikalimang pwesto. Siya ho ngayon ay merong kabuang boto na 15,082,835. So sa mga survey ho na naglabasan dati, hindi ho masyado pumapasok sa Magic 12 itong si Francis Kiko Pangilinan. Pero ngayon ho, siya ngayon ang nagna-number 5. Ang isa pa po sa nakakagulat na pumasok po sa Magic 12 at napakataas ho ng kanyang pwesto, number 6, itong si senatorial candidate Rodante Marcoleta. Siya ngayon ho ay may kabuwang 14,899,300. So sa mga survey ho, hindi ho siya pumapasok sa Magic 12. Nandun ho siya sa mga bandang number 20 pero ngayon ho siya ay nasa number 6. At ang nasa ikapitong pwesto naman ho ay ang dating senador na si Ping Lacson na meron hong kabuwang 14,851,925 votes. So sa mga survey ho na nagdaan ay pasok ho siya sa Magic 12 nasa ganyang pwesto ho. So medyo dito ho ay medyo tumatama yung mga sinurvey ho ng mga SWS, Okta Research at yung Pulse Asia. So yun ho, pang-pito si Ping Lacson. Ang dating nasa top 3 survey, itong si Tito Soto, ngayon ho siya ay nasa number 8 at siya ho ay may kabuang boto na 14,592,730 as of 3 p.m. po
ngayong December 13. At ito pong si Tito Soto ay pasok po sa 12 sa mga survey nung nakaraan. At dito ho medyo mababa ho ang kanyang ranking, although pasok ho siya sa Magic 12. At ang number 9 naman ho ay si Pia Cayetano na meron ho ang kabuang botong 14,301,581. So sa mga survey ho, nandyan din sa ganyang ranking nung sinosurvey ang mga mananalong senador. So dito medyo tumatama yung mga survey na nagdaan. Ang nasa ikasampung pwesto ay itong si Camille Villar, anak ni dating Speaker Manny Villar at Senador Cynthia Villar. So siya ho ay nakakuha ng botong 13,353,178. So sa mga survey ho na nagdaan ay nandyan din ho sa kanyang ranking itong si Camille Villar. Meron namang iba na wala siya sa Magic 12. So ayan ho, number 10, itong si senatorial candidate Camille Villar na merong 13,353,178 votes. Ang nasa ikalabing isa na pwesto ay itong si Lito Lapid. Siya ho ngayon ay merong kabuang boto na 13,112,846. So sa mga survey ho na nagdaan, siya ho ay nasa bandang gitna, nasa 5, 4, 7, mga ganyan. Pero dito ho ay siya ay number 11. Pasok pa rin po sa Magic 12 itong si Lito Lapid. Ang number 12 na pumasok ay itong kapatid ng kasalukuyang presidente na si Amy Marcos. Siya ho ay may kabuang boto na 13,031,187. So sa mga survey ho ay nasa ganyang pwesto, kung minsan ay nasa panglabing tatlo, panglabing apat. Pero dito ho ngayon sa bilangan ay siya ay nasa panglabing dalawang pwesto. Ang sumunod ho sa kanya ay itong si Bitag Ben Tulfo na meron hong kabuuang 11,882,858 votes. So siya ho ay pang number 13. At ang lamang ho ni Amy Marcos ho kay Ben Tulfo ay nasa 1,148,329. So medyo malaki-laki po ang kalamangan ni Amy Marcos dito po kay Ben Tulfo. Ang pumasok naman ho sa ikalabing apat ay itong si Bong Revilla na may kabuang botong 11,784,324. So siya ho ang panglabing apat. At dati ho sa mga survey ay pasok ho siya sa Magic 12. Subalit ho ngayon, siya ho ay nasa panglabing apat ho na pwesto. At ang pumasok naman ho sa panglabing lima na pwesto ay itong si dating Makati Mayor Abby Binay na meron ng kabuuang 11,565,230 votes. So sa mga nagdaang survey ho ng Octa Research, Pulse Asia, SWS, siya ho ay pasok sa Magic 12. Subalit ho sa resulta ngayon, siya ho ay nasa pwesto na panglabing lima. So yan ho ang senatorial race, partial and unofficial tally of votes as of May 13, 2025, alas 3:12 ho ng hapon. So yan ho ay hindi pa official o final, pero sa nakikita natin ay mukhang yan na ang magiging final ranking ng mga senador mula top 1 hanggang top 12. At yung 13 na kung saan si Ben Tulfo ay nasa ikalabing tatlo ay medyo malaki-laki ho ang halamangan doon ho sa boto na nakuha ni Amy Marcos na kung saan ho ay siya ay nasa panglabing dalawa. So abangan ho natin ang final result ng senatorial race nitong election May 12, 2025. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo, and maraming salamat po sa panonood at maraming salamat din po sa lahat ng nag-subscribe.